Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nahihirapan na nga po ngayon na manalo ang Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang hindi pa nga po tapos ang Los Angeles Lakers sa paggawa ng trade. Natalo nga po mga katrops ang Boston Celtics sa kanilang rematch ngayong araw kontra sa Indiana Pacers sa score na 123-114. Kung noong nakarang araw nga po mga katrops ay silang nagdomina sa kanilang unang game, ngayong araw nga po ay ang Pacers naman ang umarangkada. In fact, hindi na nga po nagamit pa ng Celtics ang kanilang home court advantage at ang mainit na shooting ng kanilang mga players matapos ang ginawang adjustment ng Pacers sa kanilang depensa na sinabayan pa na pag-step up ng mga players nito. Anim nga po sa mga players ng Pacers ang nagtala ng double-digit points. Sa pangunguna nga po ni Tyrese Haliburton na nagtala ng 31 points at sina Pascal Siakam at Andrew Nembhard na parehong gumawa naman ng 17 points dito. Kahit man nagtala nga po ng 31 points si Jaylen Brown sa kanilang game ngayong araw ay hindi para naman nga po ito naging sapat para mabuhat ang Celtics. Kaya bigla na lamang nga pong nawala ang yabang nito at nanahimik na lang sa pagtatapos ng kanilang laban. Since isang beses pa lamang nga po silang nanalo sa kanilang huling 4 na laro. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang hindi pa nga po tapos ang Los Angeles Lakers sa paggawa ng trade. Matapos nga po mga katrops ang ginawang trade ng Lakers ngayong araw, ay pinagkaguluhan na nga po sila ngayon sa social media kung saan marami nga po dito ang sumang-ayon sa nasabing trade at meron na rin naman nga pong hindi ito nagustuhan. Pero para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam, maliban nga po sa pagiging defensive player ni Dorian Finney-Smith at Shake Milton, ay pareho rin naman nga po silang maituturing na shooter. In fact, nag-average nga po si Finney-Smith ng 44% sa 3-point line habang si Milton naman ay merong 38.3% shooting sa long range. Ibig sabihin, pareho nga po itong trendy player sa kanilang mga hinahawakang posisyon. Kaya makakasigurado nga po ang Lakers na mapapakinabangan nila ito ng gusto at makakatulong sila kina LeBron James at Anthony Davis sa kanilang mga susunod na game. Pero ayon nga po sa kalalabas pa lang na balita ngayong araw, hindi pa rin nga po kontento ang Lakers sa kanilang kasalukuyang lineup dahil inaasahan nga po na gagawa pa sila ng bagong trade sa mga susunod na araw. Meron para naman nga po silang mga natitirang trade assets sa kanilang lineup na maaari nga po nilang magamit upang makakuha ng bagong sentro, kagaya na lamang ng matagal na nga po nilang target na si Jonas Valanciunas. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.